Sinikap kong kontrolin ang boses ko. Ayokong masigawan ang anak ko. We can sit there, we can play here. Tumakbo ang anak ko at lumapit sa nga palaruan. Sumakay ito sa kabilang sisaw habang pilit nitong tinataas ang sarili. Alam kong nangumbinsi lang ito para pigilan kami ni Lyra sa gusto naming gawin. I let out a deep sigh while staring at him, looking at my direction, showing his fake and forced smile. Fine, but we'll just staying here for 20 minutes, at kapag hindi pa rin sila dumating, uuwi na tayo okay. Kalmadong sambit ko na lang dito. Tumango naman ito nang makalapit na siya sa amin. Umupo kami sa mga upuan dito upang hintayin iyong kaibigang sinasabi niya. Nakaupo lang kami sa upuang iyon sa loob ng 10 minuto nang makita na naman ang pamilya ng kaibigan niyang bumaba galing sa isang itim na kotse. There he is, Daddy. I told you, they'll come, natutuwang sigaw ng anak ko. Tumakbo ito papalapit sa kanila. Nang makalapit na ito kay Isrisay, nag-high five pa sila at tila nagkakaintindihan sila. Sabay kaming tumayo ni Lyra sa upuan nang makitang papalapit sina Cedric at Ana sa aming direksyon. Good morning, Tyrone, Lyra. Ana greeted with a warm smile on her face. I smiled back, good morning. I replied. Mumiti lang si Lyra at hindi sumagot, mukhang may problema. We don't know you're also coming here. Saad naman ito habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Actually napagkasunduan daw ng mga bata na pupunta sila dito. Sagot ko na lang. Oh, great, kaya pala excited si Ella, she replied. Natawa na lang kaming pareho. Nakatingin lang kami sa naglalaro naming mga anak, halata naman sa mga kilos nila na masaya sila sa kanilang mga ginagawa. Maya-maya ay lilipat na naman si Luque sa ibang palaruan habang tawa ng tawa, ganoon din ang kaibigan niya. Nag-aalala ako habang nakatingin sa mga ito, naiinitan siya, baka kung anong mangyari sa kanya. Pero mukhang nag-enjoy naman siya, kaya hahayaan ko na lang muna. Nag-uusap na lang rin kami dito upang maiwasan ang katahimikan, mukhang matatagalan pa naman ang mga bata doon kaya baka mabingi kami dito. Noong nakaraang taon pa namin nakilala ang pamilya Sandoval, noong naging magkaklase sila Luque at ang anak nilang si Seth. Mabait naman ang pamilyang ito. Hindi naman malayo ang mga edad namin sa kanila, katulad ko ay 26 rin ang edad ni Ana, si Cedric naman ay 28 na. Nag-uusap pa kami patungkol sa aming mga buhay nang marinig namin tinawag kami ng mga bata. Paglingon ko ay nakita ko si Luque na tumatakbo papalapit sa akin. Daddy, tawag pa nito at niyakap ako nang tuluyan na siyang makalapit. Problem, baby? No. Tapos na po kami sa pagplay, he babbled. Ginulo ko ang buhok nito at mahinang natawa, pawis ka na, mabaho ka na, biro ko pa habang hinahalikan ang kanyang buhok. Ngumuso ito, no I'm not, Daddy. Yes you are. Now let's go and we'll buy some pizza for you. I simply stated. Really, Daddy? Kailan pa ba ako nagsinungaling sa'yo? Didn't I write eyebrow raised? Yay! Nagpaalam na kami sa pamilya Sandoval upang umalis na. Napansin ko ang pagiging tahimik ni Lyra habang nakasunod pa rin sa amin, ayaw na naman ba niya ang suot niya? Wait, wala naman akong maalalang kami ang pumili niyan Hey, Lyra. I called her. It said, tanging sagot lang nito. Tahimik ka. May problema ba? Tanong ko dito. No. Wala, mabilis nitong sambit. Yee. Seems like mama have problem, saad naman ng anak ko na ngayoy karga ko. See. Even Luke noticed you. I flashed her grin. Kumunot naman ang mukha nito na parang nalinis sa aking pagngisi. Wala, may nakita lang akong aso na nasagasaan, naawa ako, sagot nito na ikinatawa ko. Sinong niloloko niya? Didn't see anything. I chuckled. Kanina nga. Siyempre, kinuha na siya ng mga naglilinis doon. Tuesday, stop fooling me, seryosong sambit ko habang nakatitig pa rin sa kanya. Tuesday, nahiya lang ako, umirap ito sa akin na tila nainis na siya. Is I who? I questioned. Tuesday, siyempre alangan namang sayo, pabalang nitong sagot dahilan upang mainis ako. Iniling ko na lang ang ulo ko at mas binilisan ang aking paglalakad, hindi matinong kausap, nang iinit ang ulo ko sa kanya. Daddy, si Mama po.
Don't worry about her, naglalaro lang kami ng paunahan, sagot ko dito. Oh. Can I join, inosenteng saad ng anak ko. No need Luke, we're team. So if I win, you win also, ngiting sambit ko dito. Great, he giggled. Hey, wait for me, rinig ko pang sigaw ni Lyra sa likuran namin. Boy! Talo si Mama, Son shouted. Anak ng... Hoy Tyrone! Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, sigaw pa nito. Wala akong sinabi, sagot ko naman at nagpatuloy sa paglalakad. Narinig ko ang mabilis nitong paghinga at mga hakbang nito papalapit sa akin. Hey! Heck Lyra! Elif, did you do that? Para sa pang-iiwan mo, galit nitong sambit. Hinimas ko na lang ang kaliwang parte ng pisngi ko na kinurot ni Lyra kanina, hindi lang basta kurot, tila gusto niya na talagang punitin ang pisngi ko. Naglakad lang kami patungo sa bilihan ng pizza na sinasabi kong paborito kong bilihan. Masarap naman kasi doon at halatang malinis kahit mahal. You two, just wait here. Pinaupo ko ang anak ko sa upuan na nandoon at nasa harapan nito si Lyra. Naglakad na ako papalapit sa counter upang umorder. Hindi naman gaanong madami ang tao dito. Hi sir, welcome to Pizzalation. May I know your order sir? A woman greeted me. I need 2 boxes of Hawaiian pizza, diretsong sambit ko dito. Okay sir, please wait, your pizza will be served minutes after. Ngumiti ito sa akin, tumango lang ako bago ito naglakad paalis sa harap ko. Naghintay lang ako doon, nakatayo lang ako. Mahirap na kapag upo pa ako doon, at baka maunahan na naman ako, medyo mataas na rin kasi ang pila at naghihintay na ang dalawa doon. Hi ma'am, good morning, can get your order? Rinig kong saad ng babae sa kabilang linya. Nakatingin lang ako sa relos ko. Ang tagal. Can get 2 pair of pepperoni pizza, please? Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa akin sa mga sandaling iyon. My face crumpled. Bigla-bigla na lang ang mabigat kong paghinga sa hindi ko malamang dahilan. Itinaas ko ang aking ulo upang makita ang pamilyar na taong iyon. Literal akong napatigil nang sa wakas ay makita ko na ang babaeng ngayon ay nasa gilid ko. Pansamantalang napatigil ako sa paghinga nang lumingon ito sa akin. Ganoon rin ang reaksyon niya nang makita ako, maya-maya ay unti-unting kumurba ang labi nito at tila naiiyak pa siya. Pakiramdam ko ay bumalik lahat ng sakit na naramdaman ko noong iwan niya kami ng anak ko. Naalala ko na naman ang mga panahon na muntikan nang mawala sa akin ang anak ko. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao habang nakatitig pa rin dito. Ichithay, she mumbled. Binura ko ang mga alaalang pilit na pumapasok sa isip ko. Nakatitig lang ako dito at hindi pinahalatang nagulat ako sa kanyang biglaang pagpapakita. Here's your order sir, please enjoy. Inilahad ng crew ang order ko habang nakangiti. Mabilis ko namang inilahad dito ang bayad ko at umalis na kaagad. Keep the change, malamig kong sambit. Thank you sir, hindi ko na lang pinansin ang babae at nagpatuloy na sa paglalakad. Nanginginig ang mga kamay kong nakahawak sa supot. Bumabalik na naman lahat ng mga alaalang iyon, lahat-lahat. Tyrone, rinig ko pang sigaw nito. Hindi ko ito pinansin at mas nilakihan pa ang mga hakbang ko upang hindi niya ako masundan. Mabilis akong lumapit sa table na inupuan ng dalawa kanina, naabutan ko naman ang mga itong nagtatawanan at halatang naglalaro na naman ng games sa cellphone ni Lyra. Come! Uwi na tayo, saad ko kaagad. Wait, mabilis lang to. Lyra! Mamaya niyo na lang yan ipagpapatuloy, madiin kong sambit. Lumapit na lang ako kay Luke at kaagad itong kinarga, naglakad na ako papalabas doon. Hindi niya pwedeng makita ang anak ko. Hindi siya pwedeng makilala ng anak ko. Tyrone, mahinang bulong ko habang nakatitig sa imaheng naglalakad palabas ng pinto. Nabitawan ko ang dala kong bag kasabay na rin ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, nasasaktan ako sa paraan ng pagtitig niya, masaya ako dahil nakita ko siya. May binuhat itong bata at may kasama itong babae. Napaiyak na naman ako dahil doon, namimiss ko na naman ang anak kong si Brian. Gusto ko na siyang makita. Ma'am, are you okay? Bumalik ako sa ulirat nang may biglang kumalabit sa akin, napasinghap pa ako. Mabilis kong pinalis ang mga luhang pilit na kumawala sa aking mga mata at mumiti sa babae. Yes, mahinang sagot ko. Matapos ang pangyayaring iyon, umuwi ako sa bahay namin na walang nabili.
Nawalan na ako ng gana, gusto ko munang magpahinga. Pabagsak akong humiga sa aking kama at ipinatong ang unat sa aking mukha upang doon ilabas ang aking mga hinanakit. Alam kong galit siya, maging ako ay galit rin sa sarili ko. Sobrang galit. Bahagya akong napatigil sa pag-iyak at nang may biglang pumasok sa aking isip. Yung batang buhat-buhat niya kanina, si Brian ba yun? Pero sino yung babaeng kasama niya? Napaiyak na naman ako sa naisip. Ang sakit palal, ang sakit-sakit. Masaya na siya, masaya na sila ng anak ko kasama ang ibang babae. Halata naman na wala na talagang nararamdaman na kahit katingting na pagmamahal si Tyrone sa akin, bawat tingin niya ay parang pinagsisihan niyang nakita niya ako. Nadismaya siya at nakita niya pa ako. Gusto ko siyang lapitan, yakapin, halikan at ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat-lahat. Sana ay mapatawad niya ako. Tyrone, bakit ba mainit na naman yung ulo mo? Rinig kong sigaw ni Lyra habang nakasunod sa akin. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Ayokong makipagbangayan kay Lyra ngayon. Mainit pa ang ulo ko at baka kung ano pang masabi ko sa kanya. Nagsalin ako ng alak sa aking baso at ininom ito. Tyrone, kinakausap kita, madiin kong ipinikit ang mga mata ko upang pakalmahin ang sarili ko. Please Lyra, puntahan mo muna si Luke sa itaas. Gusto ko munang mapag-isa, sinikap kong pakalmahin ang boses ko, ngunit ang totoo ay gusto ko nang magsira ng mga gamit, gusto kong ilabas lahat ng galit ko. Bakit galit ka na naman ba? Sagutin mo nga ako, Tyrone, pakiramdam ko ay kumulo ang dugo ko nang marinig ang pagsigaw nito. Malakas kong ibinagsak ang kanang kamay ko sa malapad na mesa dahilan upang maglikha ito ng isang nakakabining ingay, narinig ko pa ang pagsinghap ni Lyra sa likod ko hudyat ng pagkagulat niya. Please leave me alone. Huwag mong hintaying masaktan pa kita, Lyra. I shouted as turned Loy back to see her. Nanlaki ang mga mata nito at bahagyang nakaawang ang mga labi, halata sa mukha nito na natakot ito sa naging asal ko. Hindi naman ito nagsalita at mabilis na tumalikod sa akin, naglakad ito palayo sa akin at dumiretso sa itaas. Mabigat ang bawat paghina ko habang nakasunod ang mga mata ko sa nagmamadaling si Lyra. Nang marinig ko na ang pagsarado ng pinto, bumuga ako ng malalim na hininga at hinilot ang sentido ng aking ulo. Tumungo ako sa labas ng bahay at umupo kaagad sa upuan na nandoon. Naiinis ako sa nararamdaman ko. Akala ko wala na siyang epekto sa akin, pero bakit ganito? Pak, mariin kong sigaw kasabay ang pagtapon ko ng basong hawak ko sa malayo. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit, bumabalik na naman ang mga alaalang nais ko ng kalimutan. Naramdaman ko na lang ang pamumuo ng mga luha sa aking mga mata habang nakatitig ako sa basag na basong tinapon ko kanina. I hate her till death. Dahil sa kanya kaya muntikan nang mawala ang anak ko noon. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya nagkandalit-silitse ang buhay ko. Madiin kong ipinikit ang mga mata ko nang maalala ko na naman ang mukha niya kanina. Maraming nagbago sa kanya, lalo na ang katawan niya, malaki ang ipinagbago ng katawan niya at parang nagkasakit ito. Pinutulan rin nito ang kanyang buhok na nooy hanggang bewang niya, ngayon ay hanggang leg na lang nito. I admit, I missed being with her. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang ginawa niya sa anak namin, ang pang-iwan niya sa amin. Gusto kong kalimutan na naging parte siya ng buhay ko, na nabuhay siya sa mundong ito. Ang kanina'y namumuong mga luha sa mga mata ko ay tumulo na. Pakiramdam ko ay bumalik ang lahat sa dati, bumalik ang lahat ng sakit na nararamdaman ko noon. Mama naman. You such cheater. Ako po sana ang mananalo, naputol ang pag-isip ko nang marinig ko ang sigaw ng anak ko sa loob ng bahay ko. Maya-maya ay narinig ko ang pagak na pagtawa ni Lyra, be matured enough kuya. Tanggapin mo na ako ang panalo, rinig ko ring sagot nito. I let out deep sigh. Minsan ko nang hiniling na sana ay si Lyra na lang ang naging ina ng anak ko, minahal niya si Luke, tinuring niya itong tunay na anak kahit na hindi sila magkadugo. Mama, where's daddy? Dahil sa tanong na yon ni Luke ay mabilis akong tumayo at inayos ang aking sarili. Pinunasan ko ang mga luha ko at siniguradong hindi nila malalamang umiiyak ako. Kailangan muna niyang mapag-isa baby. Ha? Really po? Maybe, something's bothering him. Halika na, hindi pa tayo tapos oh. Ish? I want to see him po, isusumbong po kita. Naglakad na ako papasok ng bahay. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi nang maisarado ko na nang tuluyan ang pinto. Dumiretso ako sa sala at naabutan ko ang dalawang nagtatawanan.
Hey, pag-agaw ko ng atensyon sa mga ito. Hindi naman ako nabigo at sabay pa silang napalingon sa direksyon ko. Daddy, sigaw ng anak ko at tumalon pababa sa upuan pag matapos ay tumakbo papalapit sa akin. Ano yung narinig kong isusumbong mo sa akin? Yen, bahagya kong dinulo ang buhok nito nang makalapit na ito sa akin. Si mama po kasi eh. Madaya po, nakangusong saad nito na nagpatawa sa akin. Ira, games, ye. I rolled my eyes as if I expected those words from him. Come here daddy, join us, hinila ako nito papunta sa couch kung saan nakaupo sila kanina ni Lyra. Nang mailipat ko ang tingin ko kay Lyra, nag-iwas lamang ito ng tingin at halatang nagtatampo pa rin. Siguro dahil sa inasal ko kanina, hindi naman kasi ito sanay sa ganitong ugali ko. Umupo na ako doon, Daddy, do you want to play Jack and Poy? Inlayson cheerfully asked. What's that baby? How to play that kind of game? Tanong ko dito. Tinuruan po ako ni mama niyan kanina, so tuturuan din po kita, he then smiled. Maghahanda muna ako ng snacks, bigla ang singit ni Lyra na halatang iniiwasan ako. Tumango na lang ako, kaya tumayo na ito at bagsak ang balikat na tinungo ang kusina. Sige na po daddy. Let's start, Nlayson squeezed in my hand. I smiled at him. Baby, tumingin ako dito. I want to know something, and I want an answer straight from him. Yes daddy. Let's start, he flashed me a smile. Sure, but before anything else. Can I ask you something? I questioned him while my hand is busy caressing his precious hands. Sure daddy, anything. Come here, binuhat ko muna ang anak ko at pinaupo ito sa mga hita ko. Ngayon ay malapitan ko nang nakakausap ang anak ko. Look, you already knew that Mama Lyra is not your real mother right, panimulang sad ko dito. Tumango naman ito. Opo daddy, but treated her as my real mother, because know that she treated me as her real baby too, Nlayson answered that made me smile. I know. Pero baby, paano kung magpakita si mommy mo sa'yo? Ay yung totoo mong mama? I questioned him that made his forehead crumpled. May totoong mama po ba ako? Bakit hindi ko po siya nakita? Inosenteng tanong ng anak ko. You don't need to know, you're still a baby, marahan kong hinaplos ang kanang pisngi niya. Lanan. Who would you choose baby? Of course only Mama Lyra. I love her and she loves me too, so choose Mama Lyra, walang pagdadalawang isip na sagot nito. Napangiti na lang ako. Siguro tama naman ang pinili ng anak ko, he deserves a mother like Lyra not Samantha. Lunes na naman ng umaga at kailangan kong gumising ng maaga upang maghanda sa aking sarili. Kakabukas pa lang naman ng cake shop ko tapos palagi akong malilate. Yes, nagpatayo ako ng isang maliit na cake shop last year and Tristan helped me to manage the business. Masaya naman ako kahit papaano, marami ang humanga sa angking galing ko pagdating sa pagdidisenyo ng mga cake dahilan upang maakit ang mga customers ko doon. Mommy, good morning. Good morning, baby, Mom greeted back. Where's Daddy, Mom? Nakakunot ang noong tanong ko nang mapansin kong wala si Daddy. Maaga siyang umalis, baby. Urgent meeting daw, napatango na lang ako sa sagot nito. Baby, I prepared some foods for you. Nakangiting sambit ni Mommy habang turo-turo ang dining area. Yes said, I'm sure maubos ko na naman po ang mga iyan. Natawa kami ni Mommy sa sinabi ko. Hindi ko pa rin makakalimutan ang mga pangyayari kahapon, pakiramdam ko ay kanina lang nangyari iyon dahil hindi pa rin mabura-bura sa isip ko ang mukha ni Tyrone habang nakatitig sa akin. Matapos kong kumain kasama si Mommy ay dali-dali ko nang tinungo ang garahe upang kunin ang kotse ko at nagmaneho patungo sa maliit kong cake shop. I named it Brain Diptisserie. I was inspired to give his son and to give his husband to continue this small cake shop. Gusto ko na kapag darating ang panahong magkita ulit kami ay may maipagmamalaki na ako sa kanila at gusto kong dito ko sila dadalhin. Good morning po, Ma'am. Maaga po yata kayo, nakangiting bungad sa akin ni Lisa, isa sa mga nagtatrabaho dito, pero itinuturing ko ng mga pamilya ang mga ito. Good morning, Lisa, gusto ko lang kasing maging maaga at saka, masyado ko na yata kayong pinahihirapan dito. Hindi po Ma'am. Okay lang po iyon, marami po kayong naitulong sa amin, kaya kulang pa po itong ginagawa namin, sagot naman ito. No Lisa, wag mo nang alalahanin iyon. We're family right. Nagtutulungan ang pamilya,
hinawakan ko ang kamay nito at hinimas. Salamat po Ma'am Samantha, saad nito. You don't need to thank me, hindi ito sumagot at ngumiti na lang. Maya-maya ay nagsidatingan na ang ibang kasama namin dito sa cake shop. Alas 8 kasi namin binubuksan itong cake shop para naman mas makakapaghanda kami. Nang tumungtong na sa alas 8 ang oras ay nagsikilos na kami upang buksan ang cake shop. Nakakatuwa lang dahil may bumili kaagad sa amin, tila ay naghintay pa itong buksan namin iyon. Thank you, please come back, nakangiting saad ko sa customer ko. Umiti lang ito at tumango bago tuluyang lumabas sa pinto. I'll make sure makakabalik ako dito. Your cakes are so delicious, Samantha, saad nito kasabay ang pag-abot sa akin ng bayad. Thank you, Ma'am, she just complimented me. Ang sarap talaga sa tenga sa tuwing may pumuri sa mga gawa ko. Pagkatapos naming mag-usap ay tuluyan na itong umalis. Hindi ko talaga maibura ang ngiti sa mga labi ko. Ma'am, pang-anim na iyong pumuri sa tinda mo, kakabukas pa nga lang natin, rinig kong saad ni May na nasa kilid ko. It's only because nagtutulungan tayo dito, nakangiting batid ko. Magsasalita pa sana ako nang biglang tumunog ang telepono. Mabilis akong lumapit dito at kaagad itong sinagot. Madalas kasi kapag may tumatawag dito ay nagpapadeliver lang sila sa amin. Hello, good morning. Brain D Patisserie staff speaking. How may I help you? Buong siglang bungad ko sa tumatawag. I want to order your most selling cake which is for you cake, saad ng tumawag. Bahagya naman akong natawa ng tuluyan ko nang makilala ang tumawag, it's Tristan. Oh. Sure sir. I want you to deliver it to Dimby office Miss Samantha Santiago. The commanded. Oh, no problem sir. I tried the very best not to laugh. Alam ko namang wala na naman itong magawa sa opisina niya, kaya nantitrip na naman. Great. Please don't make me wait. But Sir Tristan, patience is value. Well, I guess I don't have that kind of capability. Natawa na lang ako sa naging sagot nito, o siya. Sige na, hahatid ko lang dyan. Mabilis lang to, matapos ko iyong sabihin. Tinapos ko na ang tawag at dumiretso na sa loob upang kumuha ng cake na hiling ni Tristan. Ma'am, ang sweet niyo po talaga ni Sir. Kailan pa ba niya balak manligaw sa inyo? Napatigil ako sa paghahanda ng cake dahil sinabi ni Lisa. Pilit akong umiti dito, we're just friends. Pero sa mata po naming mga nakapalibot sa inyo ay, bagay po kayo sa isa't isa, nagkakasundo po kayo sa lahat ng bagay. Kaya mas maganda po kung magkasintahan po kayo, natawa na lang ako dito. Marami pa akong kailangang ayusin Lisa, saka na iyang mga yan, mahinang sambit ko. Oh, pasensya na po ma'am. No, it's okay. Nang sumapit na ang alas 9, unti-unti nang dumami ang mga customers namin. Kaya nagiging busy na rin, tinulungan ko pa ang mga kasama ko dito kaya medyo natagalan pa ako bago ako tuluyang umalis doon para ihatid itong pinapadeliver ni Tristan. Madali lang naman ako dahil pagkatapos nito ay babalik agad ako para matulungan ang mga kasamahan ko doon. Ginamit ko ang kotse ko patungo sa gusali ng mga walton. Nang makarating na ako, pumasok kaagad ako. Wala namang problema pagdating sa mga guard dahil kilala na nila ako dito. Dati naman akong nagtatrabaho dito. Natagalan ako sa pagsakay sa elevator dahil marami pang mga empleyadong naghihintay at halatang nagmamadali. Pinauna ko na lang ang mga ito. Pumasok na ako doon, mag-isa lang ako dahil pinauna ko na kanina. Nang makita ko ang oras, alas 9:30 na. Bahala na si Batmam kung magalit man si Tristan. Nang makarating na ako sa ikapitong palapag, patakbo kong tinahak ang opisina ni Tristan. Diyos ko, pawis na ako. Nang makarating na ako dito, kinatok ko agad ang pinto ng opisina nito. Wala akong narinig na sagot galing dito kaya napagdesisyonan kong buksan ito. Tristan, it's already 9:30 Miss Samantha. As far as I remember, I ordered the cake at exactly 8. Napatingin ako sa kanya na ngayon nakaupo sa kanyang swivel chair habang nakadikwatro. Sorry, busy kasi ang cake shop. Saka, kailangan kong tulungan ang mga kasama ko doon pagpapaliwanag ko dito. Tuesday, come in, malamig nitong sambit. Sinunod ko naman ang sinabi nito at pumasok. Lumapit ako dito at inabot sa kanya ang dala ko. Hindi ako umimik at hinintay lang na kunin niya iyon ngunit wala.
Narinig ko lang ang mahina nitong pagtawa habang nakatingin sa akin. What do you think? Tatanggapin ko pa ang late na order ko? Nawawalan na ako ng gana, Sam, napaawang ang mga labi ko sa sinabi nito. Tinapunan ko ito ng isang masamang tingin. Anong sabi niya? Mahigit 1 oras akong naghintay dito, and you're thinking that I will still going to accept that? Kumunot ang noo nito habang may nakakalokong ngisi ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sana naman sinabihan mo na lang ako. Nakakainis ka, alam mo ba yon? Inis kong singhal dito. That's not my problem anymore, Miss Samantha, iling-iling nitong sambit. Liras, nagsasayang lang pala ako ng oras. Aalis na ako, inirapan ko ito at tumalikod na. Naglakad na ako papalayo dito at lumabas na ng pinto. Ngunit ang mas ikinagugulat ko ay biglaan nitong paghawak sa aking kanang braso at paghila sa akin palalapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko at naestatwa sa mga pangyayari, ang lapit ng mukha niya sa akin. Nakangisi pa ang mukong. Pikon, saad nito pagkatapos ay tinampal ang aking noo. Hindi ako makapaniwala sa sinap nito. Pikon, sino ba namang hindi magagalit? Nag-effort pa akong balutin itong order niya tapos hindi niya naman pala kukunin dahil lang huli ko itong naihatid. Kumulot ang noo ko sa sinabi nito, maya-maya ay sumama ang tingin ko dito. Nang inis na naman kasi. Iras, marami pa akong gagawin, sinubukan kong lumayo dito ngunit nabigo ako. Mas hinigpitan pa nito ang pagkahawak sa aking bewang. Kahit kailan talaga, Samantha, he chuckled. Ano na naman ba, Tristan? Aalis na ako, inis kong singhal dito. I'm just kidding, he again chuckled. Kukunin ko to, sambit nito kasabay ang pagkuha ng box na hawak-hawak ko. Hindi ko na namalayan ang sunod na nangyari, pinakawalan na ako nito, at umupo na sa kanyang swivel chair habang bitbit pa rin ang box na order niya. Oh geez! Pahiya ka talaga kahit kailan, Samantha. Wow! It looks so delicious, he commented when he finally opened it. Can have it taste, nilipat nito ang tingin sa akin. Go on, order mo yan, kaya sayo yan, nauutal kong sambit dito. Nakatingin lang ako dito habang ginamit niya ang hintuturo upang tikman ang cake. Delicious as usual, he commented. Napangiti ako, salamat, nakangiting sambit ko dito. Is everything's okay? Tyrone asked. Yes, don't worry. Saka, maaga pa naman kaya isasama ko muna siya, may bibilhin lang ako, saad naman ni Lyra habang naglalakad at hawak ang kamay ni Luke. Maaga kasing umalis si Tyrone sa bahay nila at kinakailangan ito sa kanyang kumpanya. Kaya si Lyra muna ang naghanda at naghatid sa anak nito patungong paaralan, sa edad na 3 ay pumasok na ito sa daycare. Napagdesisyonan nila ito dahil lumalaking matalino ang bata. Mama, where are we going? Tanong naman ng anak nito. It's a secret, baby. Ira, the way, you like a mocha-flavored cake, right? Tanong nito sa bata. Nagliwanag ang mukha ng bata at sumilay ang isang napakalaking ngiti sa mga labi nito sa narinig, yes mama. Yes, natutuwang sagot nito. Then I'll bring you to the cake shop. I'm sure magugustuhan mo doon. Dahil sa sinabi ni Lyra at napasigaw ang bata dahil sa saya. Gusto sana niya itong bilhan ng cake sa isang cake shop na noong isang araw niya palang nakita. Masarap kasi silang gumawa, hindi ganoon katamis, hindi din ganoon katabang. Malayo pa naman ang oras ng klase ni Luke, 10:00 pa lang naman at 11:00 ang pasok nila. Nang makapasok na sila doon, nagmangha ang bata sa disenyong nakikita niya. Napuno kasi ito ng kulay asul, ang paborito nitong kulay. Malamig ang kulay na ito, kaya siguro marami ang mga tao dito. Relaxing. Mama! Here! Please buy this, saad ng bata habang nakaturo sa litrato ng mocha cake na nandoon. Natawa ito, sure baby. Tama naman ang pagdating ni Samantha sa shop niya. Humingi ito ng paumanhin sa mga kasamahan nito dahil sa tagal nito. Halos mapunit na nito ang apron dahil sa pagmamadaling pagkuha nito sa lagayan. Dumiretso ito sa counter upang matulungan niya na si Lisa sa ginagawa. Good morning ma'am, welcome to our cake shop. May get your order, pinilit nitong maging masigla sa harap ng customer niya. Napatingin ang babae sa kasama niyang batang lalaki na nasa tabi niya, baby, mocha cake, tanong nito. Tumango naman kaagad ang bata dito. Unti-unti namang naglaho ang mga ngiti nito nang makita nito ang bata. She suddenly remembers her son, ganoon na siguro kalaki si Brian.
Sana ay ganoon na rin kalaki ang anak niya, sana ay dinadala niya rin ang anak nito sa cake shop niya. Sana masaya sila ngayon. Palihim itong napailing at sinikap na hindi matalo ng kalungkutan. Can we order 3 slices of mocha-flavored cake? Lyra asked to her. Sure ma'am. Pwedeng-pwede. Samantha answered joyfully to her. Patakbo itong lumapit sa ilang mga lalaking nagtatrabaho sa kanya upang ihanda ang order ng kanyang customer. Maya-maya ay bumalik na ito dala-dala ang mga in-order ni Lyra. Here you go, ma'am. Please enjoy, nakangiting saad nito kay Lyra. Kalaunay na ilipat nito ang tingin sa batang kasama nito. Hippo. Thank you for making mocha cake, I really love mocha. Saad ng batang nagngangalang Luke. Ay ani may pito. Ngumiti si Samantha dito, pakiramdam niya ay magaan ang loob niya sa batang kaharap niya ngayon, pakiramdam niya ay nagkita at nagkasama na sila noon. You're welcome, little boy, she replied as he pinched his cute chubby cheeks. Pabagsak kong iniupo ang sarili ko sa upuan matapos kong magligpit ng mga kagamitan ko. 8:00 na ng gabi at kinakailangan ko ng umuwi. Nauna nang umuwi ang mga kasamahan ko dahil pinauwi ko na sila. Alam ko naman kasing pagod ang mga iyon. Isinandal ko ang aking ulo sa sandalan ng upuan at hinilot ito. Ito yata ang pinakabisi kong araw dito sa cake shop. Naalala ko na naman ang batang iyon kaninang umaga. Napangiti ako sa naisip. Ang gaan talaga ng pakiramdam ko sa kanya na tila nagkasama na kami noon. I shook the head. Siguro ay namimiss ko na talaga ang anak ko kaya kahit di ko kilalang bata ay napagkakamalan ko na. Malinaw naman kanina nakasama niya ang ina niya, kaya ano ba itong iniisip ko? Imbes na magsayang ng oras kakaupo dito sa sopa, tumayo na lang ako at hinablot ang bag ko sa mesang nasa tabi ko. Kailangan kong magpahinga upang may sapat na lakas ako bukas dito sa cake shop ko. Inayos ko muna saglit ang sarili ko bago tuluyang lumabas doon at sumakay sa kotse ko pagkatapos ay pinaandar na ito. Nabalot na ng kadiliman ang paligid at ilaw na lang na nanggagaling sa mga torke at kotse ko ang tumutulong sa akin upang makakita ng maayos. May iilan ring mga sasakyan ang aking nakakasalubong sa kalsada. Nasa gitna pa ako ng bayahe nang biglaang tumunog ang telepono ko. Hindi naman ako nahihirapang sagutin ito dahil nakasabit ito sa isang phone cradle ko. Hello mommy, paunang saad ko dito. Hello Samantha, are you busy? Mom asked. Napakunot naman ang noo ko habang nakatuon pa rin ang atensyon sa daanan. Eve mom. Actually pauwi na po ako, sagot ko na lang dito. Great. Can you buy some ingredients for me? I'll send it to you after this call. Mabilis na sambit ni mommy na tila ay excited siya. Wait! Anong meron? Mom! What's happening? Anong meron at parang excited ka po? Kunot noong tanong ko dito. I almost forgot, I want to surprise your daddy. Today is our anniversary, baby, Mom replied. Napaawang naman ang mga labi ko sa sinabi nito. Oh geez. I forgot. Oh. I'm sorry Mom, I also forgot. I apologized. It's okay baby. Tatapusin ko muna itong tawag para maisulat ko na ang mga ipapabili kong ingredients sa'yo. Natutuwang sambit ni Mommy sa kabilang linya, napangiti ako. Sige po Mom, I'll see you later, sambit ko na lang bago pa matapos ng tuluyan ang tawag. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho. Makaraan ang ilang minuto ay may natanggap akong mensahe galing kay Mommy. Ito na siguro ang mga ipapabili niya sa akin. Dumiretso ako sa market upang bilhin ang mga iyon. Nang makarating na ako, kinuha ko ang telepono ko at shoulder bag ko bago lumabas ng aking kotse at pumasok sa market. Mukhang matatagalan pa yata ako nito dahil marami-rami ang pinapabili ni Mommy sa akin. Well, this simply means she's so excited to celebrate their anniversary with Daddy. How wish I could do that with Tyrone. Siguro kung hindi lang ako nagpakaduwag noon, masaya siguro kami ngayon. Nakakalungkot lang isipin na kahit isang kaarawan ng anak ko ay wala ako sa tabi niya. 3 taon na nitong dinidiwang ang kaarawan niya na wala ako sa tabi niya. Napatungo ako, ayan na naman ang sakit na namumuo sa puso ko. Gusto ko na talaga siyang makita at mayakap, nangungulila na ako sa anak ko. Hi ma'am, welcome, napatingala ako nang may marinig akong magsalita sa harap ko. Nakangiti ang isang babae habang nakatingin sa akin,
pilit na lang ako na pangiti dito at tuluyan ng pumasok sa loob. Kumuha ako ng isang shopping cart at tinulak-tulak ito. Nagsimula na akong magtingin-tingin sa bawat sulok upang hanapin ang mga nakalista dito. Makaraan ang mahigit 20 minutos, kalahati na ang aking mailagay sa shopping cart. Malapit na akong matapos kaya mas binilisan ko pa. Medyo bumigat na rin itong karitela ko dahil sa mga bilihin na nasa loob nito. Nang sa wakas ay natapos na ako, tinulak ko na ang karitela patungo sa cashier upang bayaran ang mga ito. Habang isa-isa itong kinukuha ng cashier, pasimple kong tiningnan ang relo ko. Geez! It's already 9:58 ng gabi. Makakauwi ako nito ng 10:00. Sana nga lang ay hindi maubos ang pasensya ni Mommy kakahintay. Paminsan-minsan pa akong napakamot sa ulo ko, minsan naman ay tinutulungan ko ang cashier na kunin ang mga bibilhin ko sa cart. Kulang na nga lang ay magpalit kami ng posisyon eh. Makaraan ang higit 20 minuto ay natapos na rin ito ang pagbalot ng aking mga pamilihin. Here's your change, ma'am. Please come back, she cheerfully said as she handed me the coins. I flashed her genuine smile, sure. I replied. Maya-maya tinulungan na ako ng lalaki upang bitbitin ang mga supot na iyon at dalhin sa kotse ko. Noong una ay nagreklamo ako dahil gusto kong ako na lang ang magdala, ngunit kalauna ay pumayag na rin ako. Kasi bahagi naman ito ng kanilang trabaho, good customer service kumbaga. Ipinalagay ko sa likirang bahagi ng sasakyan ko ang mga bitbit nitong pamili ko. Salamat, nakangiting sambit ko dito, umiti naman ito pabalik sa akin. Walang anuman po ma'am, magalang nitong sambit bago tuluyang tumalikod sa akin at naglakad paalis. Marahan kong pinagpag ang pants na suot ko at inayos ko na rin ang suot kong long sleeve. Lumiko ako upang sumakay na sa kotse ko. Nang akma ko na itong bubuksan may nahagip ang aking mga mata. Ang isang lalaking ninanais kong makita at makasama ulit. Napatigil ako, nakatitig lang ako sa kanya. Tumatawa pa ito habang karga-karga ang isang bata, ang anak ko na ba iyon? At sino iyong babaeng kasama niya? Nila ng anak ko. Pakiramdam ko ay gumuho ang aking mundo nang may sumagi sa isip ko. They look so happy together, para silang masaya at buong pamilya kasama ang babaeng iyon. Tila bigla ang bumagal ang pagtakbo ng oras. Nakatitig lang ako sa kanilang tatlong masayang naglalakad papasok sa isang mall. Kaagad kong ipinalis ang mga luhang sunod-sunod ng tumutulo galing sa mga mata ko. Nakakawala ng lakas ang nakita ko, tila nawalan ako ng lakas sa aking paa at hindi ko na kayang tumayo ng tuwid at maya-maya ay tuluyan ng bibigay ang mga paa ko. Nagtatalo ang isipan ko kung susundan ko ba sila at kakausapin o wag na lang. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kaano-ano nila iyong babae? Si Brian na ba ang batang karga niya kanina? Hindi ko na malayang naglalakad na pala ang aking sariling mga paa papasok sa mall kung saan pinasukan nila kani-kanina lang. Patakbo ko itong tinungo, hindi ko pinansin ang mga taong nakatingin sa akin. Muntik pa akong palabasin ng security guards na nakabantay doon, mabuti na lang at napakiusapan ko sila at parang naintindihan naman nila. Nakita ko sila sa isang palaruan na nasa bandang gilid. Nagtatawanan sila na parabang ang saya-saya nila, naagaw naman ng atensyon ko ang batang nasa harap nila. Brian, syangal. Napangiti akong nag-isa dito habang nakatingin sa malayo. They look so happy without me. I wonder ano kayang magandang nagawa ng anak ko at nakuha pa nila itong ipasyal dito sa mall. Gumuhit ang kirot sa puso ko nang makita ko ang mga kamay ni Tyrone na umakbay doon sa babae. Sino ba talaga siya? Gusto ko siyang makilala. Gusto kong malaman kung kaano-ano nila itong babae. Naglakad ako papalapit dito. Ngunit tumigil din ako nang biglang lumingon si Tyrone sa direksyon ko. Tumalikod ako at umakto na tila namimili ako ng beauty products dito sa tabi ko. Lumipas ang ilang segundo na pagdesisyonan kong lumingon sa likuran ko upang makita siya. Nakatuon na ulit ang atensyon nito sa ginagawa. Pinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Habang papalapit ako, unti-unti ko nang naririnig ang boses ng anak ko. Napangiti ako. Daddy, look. I'm doing good, natutuwang sigaw ng anak ko habang naglalaro. Yes, baby, you're better than mama. I heard him laugh. Sa loob ng 5 taon, hindi ko na ulit naririnig ang tawa ng mahal ko. Masaya ako at kahit papaano ay naririnig ko na rin ang boses nito na masaya.
Ngunit dahan-dahan naglaho ang mga ngiting nakaukit sa aking mga labi nang marinig ko ang sabi nito. Mama! Sinong mama ang sinasabi niya? Iyong babae ba? Hindi naman sumagot ang anak ko at nagpatuloy lang sa paglalaro. Habang si Tyrone naman ay napalinga-linga ang paningin at tila hindi komportable doon. Sinusundan ko lang ang bawat paglipat ng mga paningin nito hanggang sa tuluyan na itong napatingin sa direksyon ko. Nakatayo lang ako doon habang nakatitig sa kanya. Alam kong nakikita niya ako, alam kong nagkatitigan kami. Sobrang saya ko dahil sa wakas ay nakita niya ako. Ngunit nasaktan ako nang makitang walang bahid ng emosyon ang nakikita ko sa kanyang mukha habang nakatitig sa akin. Tyrone, bulong ko sa pagitan ng titigan namin. Kitang-kita ko kung paano tumaas-baba ang kanyang dibdib na para bang hinihingal siya. Umiwas kaagad ito ng tingin at mabilis na lumapit sa anak at para bang may sinasabi. Maya-maya ay lumapit ang babaeng kasama nila kanina at sinamahan ang anak kong umalis doon, naiwan si Tyrone. Tila may sariling buhay ang mga paa ko at kusa itong humakbang papalapit sa kinatatayuan ng aking mahal. Titig pa lang nito tila ay sinusumpa niya na ang araw na ito. Aminado ako na malaki ang kasalanang nagawa ko, kaya gusto kong ako mismo ang mag-aayos nito. Ilang metro na lang ang agwat namin nang bigla ko siyang niyakap. Mahigpit ko itong niyakap. Napapalyak pa ako habang yakap-yakap ko ang pinakamamahal kong lalaki. Wala itong reaksyon at kahit paghawak man lang sa akin ay di niya ginawa. Para lang akong nakayakap sa isang tataw at hindi gumagalaw. Kalaunay naramdaman ang mga kamay nito na humawak sa aking mga braso. Buong akala ko ay iyakapin niya ako pabalik, ngunit akala ko lang pala ang mga iyon. Sa halip, buong lakas niya akong tinulak palayo sa kanya. Muntikan pa akong matumba dahil sa ginawa nito. Napatitig ako dito, hindi ko ininda ang sakit ng aking paa maging ng aking puso. Sinikap kong ngumiti sa harap nito, Tyrone, na-miss kita, naiiyak kong sambit dito. Hindi ito sumagot, nakatitig lang ito sa akin na tila hindi ako nito kilala. Napansin ko pa ang pagkuyom ng kamao nito, bumabakat pa ang mga ugat nito at tila handa ng manuntok. Napalunok ako. Bakit buhay ka pa? He said flatly. Tila may isang bagay na kumurot ng aking puso at nakaramdam ako ng pagkirot sa bandang iyon. Buhay pa ako. Ganoon ba talaga siya kagalit sa akin at gusto niya na akong mamatay? Hindi ko inisip ang mga tao sa paligid namin. Hinayaan kong lumabas ang mga butil ng perlas sa aking mga mata. I'm so sorry for what I've done to you. Nahihirapan man akong magsalita, ngunit pinilit ko pa rin ang sarili. Hindi na naman niya ako sinagot, naglakad ito papalayo sa akin. Wala akong pakialam kung magmumukha akong desperada sa mga mata ng maraming tao dahil sa pagsunod ko sa kanya. Mabilis ang mga hakbang nito kaya napatakbo na ako para lang mahabol siya. Nang makalapit na ako sa kanya, kaagad kong hinawakan ang pulso nito. Tyrone, please, pakiusap ko dito. Napaluhod na lang ako habang hawak-hawak ko ang kanang pulsuhan niya. Nasa gitna na kami ng mall kaya marami na ang mga taong nakakakita sa amin. Easy, don't make it scene here. I heard him said. Please, I want to talk to you. I cried. What do you want, lady? Madiin itong tanong. Pilit pa nitong nilalayo ang kamay sa akin, ngunit mas hinigpitan ko lang ang pagkahawak ko dito. I want to see Division, Tyrone. Napatingala ako nang marinig ko ang peke nitong pagtawa nang sabihin ko ang mga salitang iyon. Hey lady, I don't know you. And who's that packing son you're talking about? He replied. Please, Tyrone. Sabihin mo sa akin, miss na miss ko na siya. Patawarin niyo ako sa nagawa ko. Can you please, shut the pack up woman, he shouted angrily. Please hear the explanations first, G.D. Napatigil ako sa pagsasalita nang bigla nitong inalis ang mga kamay kong nakahawak sa pulsuhan niya at malakas iyong binagsak. Don't call me that. Hindi kita kilala. Sa tingin mo hahayaan kitang bilugin ulit ang ulo ko dahil sa walang kwentang paliwanag mo. Umalis ka na lang dito kung ayaw mong mapahiya, babae, mahaba nitong saad. Tumulo na naman ang masaganang luha sa aking mga mata, walang tigil at tila maubusan na ako nito maya-maya. Napayuko ako. Daddy, nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang isang matinis na boses na sumigaw. Napaangat ako ng ulo at nakita ko ang isang batang tumatakbo, papalapit kay Tyrone, kasama ang isang babae.
May dala-dala itong ice cream sa kaliwang kamay. Gumuhit ang isang ngiti sa aking mga labi nang makita ko kung paano nito hawakan ang kamay ni Tyrone. Daddy, what's happening here? What happened to her? He innocently asked. Don't mind her baby, nadulas lang siya. Let's go, bahagya akong nasaktan sa sinabi ni Tyrone dito. Well, we should help her, he said as he walked towards me. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang bigla ako nitong hawakan sa aking balikat habang nakatingin sa akin. Hello po, are you hurt po? As can help you, puno ng galang na saad ng anak ko. Napangiti ako habang nakatitig sa maamo at maliit nitong mukha na ngayon nakangiti sa akin. Dahan-dahan akong napatango. Tinulungan ako nitong itayo. Natutunaw na ang hawak-hawak nitong ice cream, ngunit inuna niya pa rin ang pagtulong sa akin. Napangiti ako sa naisip, pinalaki ni Tyrone na puno ng kabaitan ang anak namin. Nang maitayo na ako nito, doon pa niya sinimulang kainin ang kanyang ice cream. Thank you, sad ko dito. You're welcome po, puno ng siglang sambit nito sa akin. Pinigilan ko ang sarili kong yakapin ito at baka magalit si Tyrone. Ngunit hindi ko talaga kinaya, mahigpit ko itong niyakap. Are you crying po? Daddy, Mama, she is crying po. Didn't do anything, tila natatarantang saad ng anak ko. No, I'm okay baby. I just missed you, bulong ko dito at ipinikit ang mga mata ko. Ang sarap sa pakiramdam na mayakap mo ulit ang anak mo matapos ang ilang taon na magkalayo kayo. Oh, I don't know you po. How come you missed me, Gilvison innocently said. Sasagutin ko na sana ito nang maramdaman ko ang dalawang pares ng kamay na humawak sa akin at tila nilalayo ako sa anak ko. Hey kiddo, come on it's time to go, may pasok ka pa bukas diba? I heard Tyrone said. Hey woman, could you please stay away from Invison? We're going home. Ginusto ko mangyakapin pa ng mas matagal ang anak ko, ngunit baka mas layo pa nito ang anak ko sa akin pag hindi ko ito susundin. Laking pasasalamat ko dahil kahit papaano ay binigyan niya ako ng ilang minuto upang makausap at mayakap ang anak ko. Naiwan akong mag-isa dito nang tuluyan na silang makaalis dito. Ngayon ko lang napansin ang mga tao na nakatingin sa akin, ang iba naman ay kinukuhanan ako ng litrato. Napatungo ako sa hiya ng aking nararamdaman, mabilis kong nilisan ang lugar na iyon. Hindi ko na napagtanto ang oras, at alam kong naghihintay na si Mommy ngayon. Habang nagmamaneho ako, hindi matanggal sa isip ko ang mukha ng anak ko habang nakangiti. Nakumpirma kong si Brian nga iyon nang makita ko ang birthmark nito sa bandang liig malapit sa tenga. Naalala ko pa noong bata pa siya ay hilig niyang kamutin ang bandang iyon pagkatapos ay iyak siya, kaya wala kaming ibang magawa kundi ibalot ang mga kamay nito gamit ang maliliit na gloves. Para akong baliw na natatawa mag-isa dito sa loob ng kotse ko habang patuloy na tumutulo ang mga luha ko. Good night, Daddy, sambit ng anak ko sa akin matapos ko itong maingat na ibaba at inihiga sa kama. Umiti ako dito, good night, big boy. I replied as planted a small kiss on his forehead. I smiled when I saw him closed his eyes to feel a kiss. Habang kumakain kami kanina, bigla akong kinabahan ng tanungin ng anak ko ang tungkol sa babaeng iyon. Kung bakit sinabi nito sa kanya na nangungulila ito sa anak ko. Damn it! Mabuti na lang at nalusutan ko ito at napaniwala ko. Talagang gusto niyang manira. Then won't ever let her. Inayos ko ang kumot nito nang tuluyan na nitong nahiga. Ipinikit nito ang mga singkit na mata habang hindi pa rin naalis ang ngiti sa mga labi. I can't even deny the fact that he and his mother have facial similarities. As if he was a boy version of her. But remembering what she did. Dang her. Nang sa tingin ko ay makatulog na ang anak ko, umalis na ako sa kamang iyon at tahimik na nilisan ang kwarto niya. Wala na akong ibang maisip na pwedeng puntahan para pagaanin ang loob ko. Dumiretso ako sa kusina at kaagad na kinuha ang inumin na nakalagay sa palamigan. Nagsalin ako ng inumin sa baso na madalas kong ginagamit sa tuwing umiinom ako nito. Nilagok ko ang alak na nasa loob ng basong hawak ko pagkatapos ay pabagsak na nilagay sa mesa. Lere, madiin kong bulong. Bumabalik na naman ang mga lintek na alaalang iyon. Bakit pa kasi nagpakita na naman siya? Masaya na ako kasama ang anak ko, ayaw kong sirain niya kami ulit. Kung noon ay napapangiti ako sa tuwing nakikita ko ang mukha niya, ngayon isang malaking kabaliktaran na ang nararamdaman ko.
Naiinis na ako sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya. Fucking hate her. Hinayaan ko lang naman siyang mayakap ang anak ko kanina dahil sisiguraduhin kong hindi niya na ito makikita sa susunod. Ilalayo ko ang anak ko sa kanya. Wala siyang karapatan na tawaging ina. I am busy playing with Ellison. Hindi ako marunong maglaro, napilit lang naman kasi. Sabado ngayon ng umaga at kakagising lang namin ng anak ko. Wala pa si Lyra kaya siguro ako ang napagdiskatihan nitong anak ko, yele. Daddy. You're not even playing, Ellison yelled. Oh, I don't know how to play this game baby, I excused. I already demonstrate it to you, kaso hindi ka nakikinig, natawa ako sa pagkunot ng mukha ng anak ko. Iniangat ko ang aking kaliwang kamay at ipinatong ito sa ulo niya pagkatapos ay ginulo ang buhok nito. Let's just wait for Mama Lyra to come, okay? Playing Android games is not nothing baby, nakangiting sambit ko dito. But, Mama Lyra told me na magaling ka daw maglaro daddy. Player ka daw po noon, kalaro mo pa nga daw po ang mga girls inosenteng sambit ng anak ko na nagpatigil sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. What the heck? Anong gustong ipalabas ni Lyra sa anak ko? Boyset. Buti na lang talaga at hindi pa ito lubos maintindihan ng anak ko, kundi. Be basketball baby, yeah. I'm good at playing basketball. Noong bata pa ako naglalaro ako nito kasama ang mga girl best friends ko, nauutal kong palusot dito. Hindi naman ako nabigo dahil mukhang napaniwala ko pa ito. Napahina ako ng maluwag. Oh. I want to play basketball, instead, he babbled while clapping his own hands. Sure baby, but before that, we should eat first for you to have energy. Magaling pa naman ako dyan, at mukhang matatalo pa kita, pagbibiro ko dito habang tinutulungan ko itong tumayo. It's okay daddy, just want to learn. And once I already know how to play it, I swear, matatalo po kita, laban pa nito. Natawa na lang ako at tuluyan na itong kinarga. Hinalikan ko ito sa pisngi habang naglalakad ako patungo sa kusina. Nagtatawanan pa kami bago ako nagsimulang maghanda ng almusal namin. May mga kakaunting muta pa kasi sa kanyang mga mata, at halatang hindi ito nag-aayos simula noong gumising siya. Una kasi talaga siyang gumising sa akin, at naabutan ko pa itong naglalaro na ng aking cellphone. Breakfast is ready. Kumain na tayo baby, pagkatapos nito ay maliligo ka na dahil dadating na mamaya si mama, saad ko dito. Sumunod naman kaagad ang anak ko, naglakad ito papalapit sa pinggan at naghugas ng kamay dahilan upang mapangiti ako. Alam niya na kung paano alagaan ang sarili niya without me beside him. Natutuwa itong naglakad papalapit sa malaking mesa at umupo sa gilid ko habang nakangiting nakatingin sa mga pagkain. Sumandok ito ng pagkain sa at sinubo ito. Nakatitig lang ako sa kanya habang ginagawa ang bagay na yon, nakikita ko talaga ang mukha ko noong bata pa ako sa kanya. Ang pinagkaiba nga lang ay sobrang salbahe kong bata noon, ngunit ang anak ko ay tila isang anghel sa kabaitan. Elan! Daddy, you're the best chef I've ever known, manghang sad nito. I know baby, now eat, nakangiting sambit ko dito. Kalaunay nagsimula na rin akong kumain. Tama nga naman ang anak ko, mukhang nakatsamba ako at masarap ang timpla ng luto ko. Hindi ko alam kung kailan at paano ako nagsimulang magluto, hindi ako nag-aral at sa pagkakaalala ko ay ang pinakaunang ulam na nailuto ko ay sobrang alat, ang isa naman ay sunog. Ngunit dahil sa gutom ay kinain ko na lang ito. Nang matapos na kami sa pagkain ay iniligpit ko na ang aming mga pinagkainan, tinulungan ako ni Luke sa aking trabaho dahil big boy na daw siya sabi pa niya. Prepare your clothes, Luke, you have to take a bath, ang baho mo pa naman, nakakahiya kay mama. Joked. His lip slowly turns into pout while glaring at me. No, I'm not daddy. But still, I'm going to take a bath because you said so, sad nito. Napailig na lang ako at marahang pinisil ang maliit at matangos nitong ilong. Go on, I will just wait here. You already knew how to use the soap right? Just call me when you need something else, tumango lang ito sa mga bilin ko. Ayaw niya daw kasing magpasama sa akin maligo, dahil sabi niya ay big boy na daw siya at kailangan siya na daw mag-isa ang gumawa noon. Well, hindi ako sang-ayon na malaki na ang anak ko. Ngunit ang gusto ko lang ay matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa, nang walang mga kamay kong nakahawak sa kanya. Bago pa man ako lumabas ng kwarto kanina, sinigurado kong nakahanda na ang mga damit at tuwalya niya sa kama.
Sinadya kong ilatag ang mga yon doon para hindi na mahirapan ang anak ko. Naglakad ako patungo sa sala at umupo sa couch na nandoon. Nakatuon lang ang atensyon ko sa pinto ng kwarto ni Luke, hinahanda ang sarili at baka mamaya ay bigla itong tumawag. Makaraan ng ilang minuto, ngunit wala pa rin akong narinig na pagtawag galing dito, kaya dinampot ko ang dyaryo sa gilid ko. Tuwing umaga ay mayroon akong nakikitang dyaryo sa gate ng bahay ko, wala naman itong silbi kaya tinatapon ko na lang. Hindi ko naman kasi talaga hilig ang pagbabasa nito, mas mabuting manood na lang ng telebisyon kesa dito. Bahagyang napakunot ang noo ko nang mabasa ko ang nasa pabalat nito. Isang babae, pinugutan ng ulo sa may ilog ng nasabing asawa. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matatawa sa nabasa ko. Well, I'm not interested. Binuklat ko na ang dyaryo, marami ang nakasulat dito, may ibang tungkol sa artista, mga isyu ng Pilipinas ngayon, at may palaro pa. Isasarado ko na sana ang dyaryo dahil wala naman talaga akong nakuhang tulong dito, ngunit napatigil ako nang may biglang umagaw ng aking atensyon. Brain dipticery. Unconsciously, a smile formed on my lips. Hindi ko alam kung bakit ako napangiti dahil lang sa cake shop na ito, hindi ko pa ito napuntahan o maging nakita pero parang nagustuhan ko ito. Brain, what comes unto my mind is my son. Brian. Mabilis akong napailing at kaagad na pinunit ang dyaryo at itinapon sa sahig. He's not Brian, he is Luke. Napatukod ako sa upuang inuupuan ko ngayon. Bakit ba ganoon ang iniisip ko? Yee! Tumayo na lang ako at tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. Napansin ko pa ang panginginig ng aking kamay habang sinasalinan ko ng tubig ang aking baso. Nang mapuno na ito, kaagad ko itong ininom. Pinagpapawisan ako, kinakabahan ako sa di mawaring dahilan. Pabagsak kong inilagay ang basong walang laman sa mesa, kung kaya't gumawa ito ng isang ingay. Inayos ko na lang ang aking buhok at pinilit na pakalmahin ang sarili. Napatigil ako sa pag-aayos ng aking sarili nang marinig ko ang tunog ng timbre galing sa labas ng bahay. Madiin kong ipinikit ang aking mga mata bago ko tuluyang tinungo ang labas ng bahay. Alam kong si Lira yon, nangako kasi ito kagabi sa anak ko na babalik siya ngayon ng umaga. Himala at isang beses lang nitong pinindot ang doorbell. Kadalasan kasi kapag pinipindot niya yon ay 3 hanggang 5 beses, kaya naiinis ako sa kanya. Binuksan ko na ito, natawa pa ako habang hinihintay kong bungaran ako nito ng isang malaking ngiti, masaya ako, at natutunan mo nang pumindot ng isang bese, unti-unting naglaho ang mga ngiting kanina ay nakatatak pa sa mga labi ko. Isang gulat na mukha ng isang babae ang bumungad sa akin na tila pinaghandaan niya ang araw na ito sa buong buhay niya. Bumibigat ang paghinga ko, ano bang ipinunta niya dito? Tyrone, mahina at namamag-asang sambit nito habang naluluhang nakatingin sa akin. Inaamin ko, nandoon pa rin ang pakiramdam na bumibilis ang pagtibok ng aking puso sa tuwing nakikita ko siya. Mahal ko pa ang babaeng ito, ngunit sa tuwing naaalala ko ang kagaguhang ginawa niya sa amin ng anak ko, pakiramdam ko ay kaya kong kalimutang minahal ko siya. What are you doing here? Malamig kong tanong dito. Nakatitig lang ako dito, gusto ko siyang paalisin, gusto kong isarado itong gate, ngunit may nagpipigil sa akin. I'm quietly impressed about her new look. She cutted her long hair and I also noticed she lost some weight, but still, she looks gorgeous. Palihim akong napailing sa aking mga naisip, Bevy, are you here? Sunod kong tanong dito. Tyrone, just want to apologize. Aside from that, I cutted her words. Napansin ko ang paglunok nito habang nakatingin sa akin, gusto ko sanang makita ang anak. Umalis ka na, madiin kong sambit dito. Akmang isasarado ko na ito nang bigla nitong hawakan ang kanang kamay ko. Tyrone, I'm begging you na mamasa na ang mga mata nito. No. I won't. Luke is not your son. I snapped. Napatigil ito sa pag-iyak, Brian. I know he's my son. Please, let me, she begged. His name is Luke, Samantha. Don't you ever dare call him Brian, tinuro-turo ko pa ito habang sinusumbatan ko ito. Please, Tyrone. I love him so much, I'm so sorry for what I've done to you. I've been coward for running away from you. Please forgive me. You almost killed him. I whispered. Oh what? Sa loob ng mga araw simula noong iniwan mo kami, naging bastardo ako. Nakalimutan kong may anak pa palang nangangailangan sa akin, nakalimutan ko siya Samantha, at dahil sa putang ng mga pinanggagawa mo, muntik nang mawala sa akin ang anak ko.
I angrily shouted. Hindi ito nakasagot kaagad, I despise you for doing that. Wala kang karapatang makilala ng anak ko, Samantha, madiin kong sambit dito. Naghintay ako ng sagot nito, ngunit nagulat ako nang bigla itong lumuhod sa harap ko, habang hawak-hawak pa rin ang kanang kamay ko. She placed in my hand on her cheeks. Sampalin mo ako, sabunutan mo ako, saktan mo ako o ano. Patawarin mo lang ako, umiiyak nitong sambit. Napaigting ang aking mga panga sa ginawa nito, mabilis ko iyong inilayo sa kanya. Tumayo ka dyan, walang emosyong utos ko dito. Umiling lang ito habang umiiyak. Samantha, hindi ako yung dating Tyrone na nananakit sa tuwing nagagalit. Yung pinagbubuhatan ka ng kamay kapag may nagawa kang hindi ko nagustuhan, hindi na ako yun. Maybe, became more mature now to control myself. Kaya naman kitang patawarin dahil simulat sa pool ikaw naman talaga ang nagdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan. Minahal din kita. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga naranasan ng anak ko nang dahil sa iyo, hindi ko na yata makakaya yun. Akala ko ba walang ina ang kayang iwan ang kanyang anak, mahabang sambit ko dito. Nakayuko lang ito habang yumuyugyog ang balikat niya, humihikbi ito. Duwag ako, mahinang bulong nito. Duwag ka nga. Duwag ka dahil nagpatalo ka sa kakatihan mo.